Magandang gabi, kababayan, dito sa ating bansang Pilipinas at magandang araw sa ating mga kapwa Pilipino kung anong dako ng mundo. Kayo, ito po ang lingkod, Toti Casino, nagbubukas si Liwayway, ito sa katapusan ng pangalawang dekada itong siglo XXI, ang taon 2020. Butch Valdez po, bagong taon, bagong pag-asa. RJ Avellana Jr. po, bagong taon, bagong pagkilos. Kaya siguro nagtataka kayo mga kasama kung ano ating kikilusan itong taong 2020 at kami po ay gusto namin ipahig sa inyo na tuloy pa rin ang ating paghihimagsik laban dito sa mga nandadarambong sa ating mga mamamayan, lalo na yung mga oligarko na walang pusong na pinagnanakawan tayo mga kapang walang kapangyarihan dahil kulang tayo sa yaman na meron sila na kanilang mismong sinosolo o kanilang kinukupkup itong likas ng kayamanan ng ating ilikang mahal na ating inang bayan, lalo na sa patubig. Siguro, patugtog natin itong musika nang malaman nila kung itong ating Ay, alam nyo na po kung gaano kagalit ito pong galit ng ating Pangulo, no? Ang galit po ng ating Pangulo ay lumalabas dito sa kanyang mga iba-ibang mga talumpati sa iba-ibang lugar ng ating bansa. At hindi na tinitigilan ang kanyang pagmumura dito sa mga tiwali. At hindi lang po itong mga oligarko, kundi na rin pati na yung mga kakontsaba niya sa gobyerno nitong mga nakaraan taon, no? At sa kanyang palagay, talagang gusto niyang kasuhan ng economic sabotage, gusto niyang kasuhan ng plunder, no? At syndicated estafa. Lahat po yung kanyang gustong ipataw na kaso dito sa mga ito, sa mga oligarko, at nakatutok ngayon pa lang po, nakatutok lang siya kay Ayala at Pangilinan. Pero kami nasabihan na ang kanyang talagang tinututukan ang mga kabuuan ng oligarko. Lahat ng mga oligarko na nagkaroon ng pagkakataon gumawa ng malaking negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng negosyo, pagkikitaan nitong mga nasa gobyerno. So kaya itong conspiracy, kasabwatan ng nasa gobyernong mga politiko, ang liderato sa politiko, at saka yung mga oligarko, ito ang pumapatay ngayon sa mamamayang Pilipino. At pag nagsama sila, ito naman mga economic advisors and managers, binabandera yung kanilang tinatawag na GDP na walang kinalaman sa tunay na kalagayan ng mamamayang Pilipino. Ngayon lang po natumbok ni Presidente Duterte at tinamaan niya nung nakita niya kung gaano kalalim itong problemang ito, no? At nabuksan niya sa pamamagitan nitong pagpipilit sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa gobyerno ng kanyang kabinet na bayaran daw itong utang ng gobyerno sa mga oligarko. At nung nakita niya, sabi niya, putang, no? At utang na loob! Kaya ito po, papakita namin po sa inyo, ito pong isang presentasyon ng KDP nung ipinagsama lang po natin itong mga ibang mga volunteers, no? Meron na talento at meron ding kasama na rin ang kanilang galit, no? Na nabuo natin po itong maliit na handog ng KDP. Pakinggan nyo po. Makinig kayo mabuti ha. Makinig kayo mabuti ha. Makinig kayo mabuti ha. Kami ang katipunan ng Demokratikong Pilipino, ang KDP. Ang bandido para sa kinabukasan. Tigil bayan, tigil bayan, tigil bayan sa 2020. Kapag pinutulan,
Tawagan si Digong sa numero 888. Makinig kayo mabuti ha. Kung walang tubig, patay tayo. Now, itong tubig is a natural resource. It is God-given to the Filipinos. Ano ba nangyari yung putang inang yan? Pagsasampalin ko kayo sa publik. Pilipino yan, walang kaluluwa. Yang Manila Water, pati Maynilad, kay Pangilinan, pati kay Ayala. Matagal na ito. Wala lang pumipiyak kasi nga takot sa pera ni Ayala, pati ni Pangilinan. Putang inan to. They are screwing us and they're screwing us all the way. Matagal na ito ang corruption na pinakamaya bilyon nandito sa itaas. Anak ka ng putang ina ninyo. So I want a rich guy who has been wallowing in its filthy house with all the mga tawag pa pala sa kanila sa bahay, senyorita, senyora, senyor, kahilas ng putang ina. Hoy, hindi na panahon ng katsila ang leche kayo. Do not fuck with me, my friend. Ilang taon na kayo nagbayad ng water treatment ang putang ina niya. Hanggang ngayon, mabaho pa rin yung lumalabas doon sa Manila Bay. Leche kayo. Walang water treatment. Sige kayo, Cobra. Anong tingin ninyo sa amin? I could establish a prima facie case. Then I will file plunder. Ang plunder, Padre, Mr. Ayala, Nobel yan. Gusto ko makita na milyonaryo na makulong. Putang ina, do not fuck with me. Putang ina, do not fuck with me. Putang ina, do not fuck with me. I will order the armed forces to operate your order. Kasi, sundalo. Take over kayo. Ikulong, yan ang nararapat sa oligarko. Ibalikan ninakaw nilang dapat sa mga tao. Tigil bayad simula Enero 1, 2020. Pag pinutunan ka, sumbong mo lang kay Duterte. Yung pisong halaga, ang inyong naibulsa. Patong-patong na kaso ngayon ang nakakasa. Ilang taong na mayagpag sa laki ng tinatamasa. Nakahiga sa salapi sa pagbubulang umaasa sa botahe na nagpahirap sa mga Pilipino. Walang mga konsensya tuloy sa pagmemerwisyo. Kung di pa na-opposite, digong di pa pansinin. Lalabas ka totoong ipiit ang salarin. Pag-abos mo kang lamang, dapat lang na matigil. Kayo ang nagkasala, dapat kayo ang masingil. Dating yung patawa-tawa, dito na magwawakas. Babagsak kayong lahat, tasarehas sumilhima. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan. Binulgar na ng Pangulo natin si Digong. Ang katiwalian ng mga oligarkong pugon. Tangin siya lang ang ating pag-asa na tutugon dito sa mga madugos na dapat nang makulong. Mga walang iya kayo, mga walang pusok yahaman. Inaabuso kahinaan ng mamamayan. Asan ang pinapangako nyo ng magandang serbisyo? Pinako nyo na nga, ginawa nyo bang negosyo? Grabe na, kaya dapat lang matigil na ang kasakiman nyo na ugat ng problema. Ang tubig ay buhay, yan ang inyong tandaan. Ngunit itong oligarko ginawa pang kabuhayan. Kaya ikaw na nakikinig nito sa mga mandarambong, huwag ka nang magpauto. Imulat mo ang iyong mata, buksan mo ang isipan mo. Huwag na huwag kang matatakot, si Digong kakampi mo. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan. Habulin ko talaga kayo. Habulin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo.
Tigil Bayan! Tigil Bayan! Tigil Bayan! Sa 2020! Kapag pinutulan, Tawagan si Digong sa numerong 8888. Yan po yung narinig niyo po yung aming binuo, isang tugtog. Tigil Bayan! Tigil Bayan, para naman siguro, kaya nga tayo maasa ngayon itong bagong taon, bagong pagkilos. Siguro sawa-sawa na kayo na paulit-ulit na lang, ano ba yan? Meron bang mayayari? oo. Well, gusto ko, by the way, bago natin yung pagpatuloy, gusto ko lang pasalamatan ang kontribusyon ng ating mga kasamahan dito, yung volunteers natin, no? Unang-una po si Jake Abella, siya pong galing natin na musical arranger, no? At ngayon ay nasa Pampanga siya. Tsaka itong mga kasamahan natin, sila Roman at si Eduardo, no? Na mga kapitbahay natin dito. At nakikita nyo naman, magaling po mag-rap, no? Actually, mga multi-awarded rappers ito, no? At sila po, nagsama-sama lang po kami dahil po pareho ang ating gustong isigaw, no? So, we worked together and we were able to produce something like this para sa inyo po at sa inyong kaalaman. At sa inyong pagbabaga entertainment. Yes. Dahil alam mo naman natin, even doon talagang garapalan itong ginagawa itong mga buhayang oligarko, ay kailangan siguro may libang-libang tayo ng content. Dahil talaga naman sobra-sobra na talagang ang pangungurakot nila. Ito pa lang, sisimula lang tayo sa patubig. Wala pa tayo doon sa punto ng kuryente, at iba ng telepono, at iba pa mga ibang mga talagang sinusolo nitong mga mayayaman. Pero dito na sa tubig, matindi na. Kaya nga sinasabi nga ni Pangulong Duterte na economic sabotage, pare, no bail. Tama. Pag sinabing no bail yan, gusto makakita ng bilyonarong makulong. Tingnan nga natin itong bagong taon, talaga bang kikilos ba ang ating Pangulo patungkol dito? Noong 30 ng Disyembre po ay nagpayag ang ating Pangulong Duterte muli sa usaping ito at sinasabi niya walang negosasyon, tuloy ang kaso, syndicated stapa. Para sa impormasyon ng lahat po, ang inyong lingkod ay nag-file din po ng syndicated stapa dyan po sa Quezon City. At nung nakita namin na hindi sapat yung syndicated stapa, ay in-elevate namin sa kasong plunder. At para sa pagkaunawa po ng maraming tao, ang Tigil Bayad na ito, ang awit na ito ay handog bilang pagsuporta po sa laban ni Pangulong Rodrigo Duterte at makuha natin ang pinakamalawak na suporta ng taong bayan, yung aktwal na suporta sa pamagitan nitong paghinto o pagtitigil bayad. Bakit natin dapat ito gawin? Kasi po kung ang presidente lamang ang salita ng salita sa usapin na ito at tayo naman ay patuloy naman na nagbabayad, parang kinukonsinti natin yung pagnanakaw at maling gawain ng mga oligarko na ito. So gusto natin ipakita, irehistro yung aktwal na ating partisipasyon at pagprotesta sa usapin ng malawakang pagnanakaw na ito. Sabi ni Pangulong Duterte, trilyon ang ninakaw sa ating mga water consumers. Pag sinabi mong syndicated estapador, pag sinabi mong estapador, check-in tumatalbog ba? O kasi alam natin sa galaw sa baba, pag sinabi mong estapador, nagbayad ng check-in tumatalbog bakit naging syndicated estapa ang syndicated estapa, mayroon kang kasamahan. Okay. Parang sindikato, di ba? Kasabwat. Collusion. Collusion. Okay. Yung gobyerno at yung mga tao sa gobyerno tsaka dito sa mga oligarko. No? Okay. At itong pagsasama nila, gumawa sila ng paraan para paano nilang nanakawin yung makukuha nila sa
sa ating bayan, no? Galing po sa natural resources. So kung bahagi din ng gobyerno, sangkot dyan yung mga pagkasalukuyan ng nakaraang administrasyon. Of course. Simula po taong 1997, nung mapirma nitong concession agreement na tinatawag, lahat po ng past officers and present officers ay dapat po lahat ng ito ay maimbestigahan at makita po ng mga partikular na papel na ginawa nila dito sa concession agreement. Yan po yung sa bahagi ng gobyerno. Iba pa yung sa bahagi ng bumubuo ng liderato ng Maynilad at doon sa liderato ng Manila Water. Pero yung opisyalis na yun noong 1997, di ba, pangasiwa yun ni dati Pangulong Tama po. Fidel Ramos. Meron ba siyang, hinayaan ba niya ito, o binigyan ng permiso, o binigyan ba siya ng karapatan ng Kongreso na pahintulutan ito? Hindi po mangyayari ang privatization na ito kung hindi dahil po, actually, hindi lang panahon ni Fidel B. Ramos, kung hindi panahon pa po ni Cory Aquino. Ang nais ni Cory Aquino, ang lahat ng mga public utilities ay ipagkatiwala, no? Ilagay sa kamay ng ilang makapangyarihan. Ito yung tinatawag nating mga financial oligarchs. Kaya ang kuryente, ang tubig, ang toll roads, telepono, halos lahat po nailipat po sa kamay ng ilang mga pangyarihan. Kaya pala pati sa airport, meron kang binabayad na airport terminal fee. Hindi pupunta sa gobyerno yun, pupunta ba sa privado? Ganun ba ang tawag? Kaya nga ganun. At yun din yung toll fee. Marami ang pinagkikitaan nitong mga ito. No? Pero ang sinasabi lang natin, ito mga panahon ni Corazon Aquino, kay Fidel Ramos, kay Gloria Macapagal, hanggang kay Benigno Aquino III, no, ay pinipili po nila kung sino sa mga tao ang bibigyan nila. Meron po mga mayayaman, no? Pero hindi lahat po ang tinuturing nating oligarko. Yung mga oligarkong tinutukoy natin ay yung may makakakutsaba sa ating pamahalaan. At hindi lang po presidente ang kakutsaba nila. Yung mga alipores dito sa mga iba-ibang mga ahensya ng gobyerno na ginawa nilang regulatory institutions, no, katulad ng ERC, MWSS, no, sila po ang kakuntsaba, sila po ang gumagalaw, sila pa nga ang sinesweldohan ng mga oligarko, no. Ang naalala ko po, no, dun sa ating kasaysayan, nung pumasok po si Cory Aquino, meron siyang pinirmahang kontrata sa World Bank at International Monetary Fund. Ito yung tinatawag na letter of intent. Ano po yung letter of intent? Nakalagay po doon ang lahat po ng mga kondisyon ng pagpapautang ng mga dayuhang bangko sa bansang Pilipinas, provided, halimbawa, privatization, deregulation, import legalization scheme, etc. etc. Magpapautang ang mga dayuhang kapital na ito sa bansang Pilipinas, sa administrasyon ni Cory Aquino, pero dapat ay mag-deregulate siya, mag-liberalize siya, mag-privatize siya. Yan yung mga patakaran na yan. Pero dahil kulang yung panahon ni Cory Aquino na ma-implement lahat yan, kakailanganin naman niya yung pakikipagsabuatan ng Kongreso at Senado. Doon na uso yung tinatawag na DAP at PDAP. No, kung maalala mo nun, force trading. Doon nagsimula yung pagbibigay ng ayuda dito sa mga kongresista. I don't know kung 50 million. Pork barrel. That's the term. 75 million. Ayan. Alam nyo po, sa panahon ni Marcos, wala pong pork barrel. Pinakamalaking nagbibigay sa mga mambabatas on 100,000 pesos a year. No? Tapos pagdating ni Corazon Aquino, inumpisahan niya, lahat ng kongresista tatanggap ng 75 million pesos a year pork barrel. Sa Senado, ang tatanggapin nila 200 million pesos a year pork barrel. Ang trabaho ng mga mambabatas na ito ay gumawa ng mga lumika ng batas, direksyon sa privatisasyon tulad ng Energy Power Industry Reform Act, itong mga iba pang mga polisiya sa ekonomiya na magpapaluwag at tuloy ang makapasok ang mga dayuhang kontrol sa ating ekonomiya. Diyan po nakaangkla. Kaya yung sitwasyon po ni Pangulong Rodrigo Duterte,
kapag nagtuloy-tuloy po ito na talagang kumatig na si Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng taong bayan at itong public utilities na ito ibinalik sa gobyerno, itong mga grupo na ito tulad ng CIA, tulad ng halimbawa George Soros, ng grupo nila George Soros, ay ngayon sa oras na ito ay aktibo sila para yung kanilang naipundar na pagsasamantala dito sa ating bansa ay hindi magbago. Yan po yung gulo at away na hindi natin nakikita. Kaya yung banta po ng destabilisasyon, yung banta po ng kudeta, yan po ay buhay na buhay. Ano po? Kaya nga, bantayan natin yung speech ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong January 6, particular dito sa Maynilad, Manila Water, MWSS officials. Sino-sino ba yung makakasuhan? Ito ba tuluyang iti-take over ng gobyerno? So, mahalaga po ang araw na yan. Gusto ko lang balik dito sa unang presentasyon natin dito. Kung ano ang halaga ng tigil bayad. Katulad po ng sinakakasabi lang po ni RJ na ang tigil bayad po ay isang aktibong pagsusuporta sa ating presidente, sa ating pangulo. Kasi hindi sapat na sasabihin natin sa ating pangulo, sige Mr. Duterte, sige Mayor, no? Mayor, dito kami sumusuporta sa inyo, no? Hindi po ganyan. We have to have an active support dito sa sinasabi niya. Kasi ito na ang pinakamabigat niyang gagawin para sa ating bansa. Ito na ang pinakamabigat at ito na ang pinakatama na hinihintay ng ating mga mamamayan. Kanya importante na ang mamamayan natin aktibong susuporta. Ano yung active support? Tigil bayad. Kasi po, pag hindi tayo mag-active support sa ating Pangulo, baka tatawanan lang siya ng mga oligarko. Ikaw, sigaw ka ng sigaw, mura ka ng mura. Tingnan mo yung mga taong bayan. Bayad ng bayad. Bayad naman ng bayad. No? That's why we should not allow that to happen. We must actively support the President. Not that we are behind him. We are with him. Kasama po natin siya. We are fighting alongside the President for our country. This country which has been stolen by the oligarchy and their agents in government. Masalimutin pala itong pinasukan nating problema, no? Na sinasabi mo nga, nang binuo yung 1987 Constitution at binuo ang dalawang hanay ng ating mambabatas, ang lower house at upper house o yung Senate and Congress. Kaya ano 1970 Constitution, iginawang isa na lang yan, isang parlamento na binuwag din yung 1935 Constitution na ganoon din, dalawang hanay din ng ating gobyerno. At nang sinabi mo nga na nung panahon nga nung 1970 Constitution nawala yung pork barrel, nung 1935 Constitution meron na yung pork barrel kasi pattern yan after the US. Siguro, nung sa loob ng 20 taon, o hindi, 1978 to 1986, so 13 taon lang binuhay yung 1970 Constitution, at naisip siguro itong mga oligarko, teka, hindi tayo makakilos Mukhang nangyari lang, talaga central government lang gumagalaw. Kaya nga nung napatarsig nga si Pangulong Marcos at binuo itong 1987 Constitution, yan na, nag-upisa na ulit yun ang papalaganap ng mga oligarko. Kaya ngayon, paano mo ngayon babawiin lahat yan? Magulong ang usapin to. Yun talaga ang intensyon ng mga destabilisador nitong mga ngamkam na ito, tulad nitong mga oligarko na ito. Yung pagbalik nila sa kapangyarihan ay kapangyarihan sa kontrol sa ekonomiya, tubig, kuryente at iba pa. Yan talaga ang kanilang pakay. Kulang na lang ilagay nila sa supot ang hangin at ibenta per kilo. Parang tigil sila sa ganyan. Ngayon, ang tubig nga, binibenta mo na sa mga botelya-botelya. Nung araw na parang ni Paras, wala yan Kaya si Pangulong Duterte, ang kanyang ginagawa po ay binabalik lamang niya yung nawalang kapangyarihan sa taong bayan. Yung kapangyarihan na magkaroon ng murang tubig, maayos na tubig. Yung kapangyarihan na
ng kuryente ay maging abot kayang halaga, no? At gumanda ang ekonomiya natin. Dahil yan po yung crucial na elemento para tumakbo ang isang ekonomiya. Maayos na supply ng kuryente, kontrolado ng gobyerno. Exactly. Ang kontrolado ng gobyerno, hindi lang po ang hangad natin bumaba ang ating halaga ng kuryente at ng tubig. We must take control of the public utilities. Government, because yan po talagang kinakailangan gawin. Hindi pwedeng i-surrender natin yung sovereignty sa mga oligarko o at ang kanilang mga kakontsaba. Hindi po pwede po yun. When you surrender your sovereignty, you're acting in treason. You're a traitor to the government. Ito, naririnig ko yung mga ibang mambabatas na sabi nila, hindi po pwede kasi privatization means surrendering your sovereignty. Then that cannot be. The privatization should be scrapped as a program. It should be taken out because no one body, no one individual, even the president can surrender our sovereignty. No one. No. All of the people will surrender it if they want to. But I don't see any group of people, any country, any nation, no, who's going to surrender their sovereignty to anyone. Ang problema, Professor Butch, mula kay Cory Aquino, kay F.B. Ramos, kay Gloria Arroyo, at ito kay Noy Nanga, sinuko ang soberano ng ating pamalaan. Kaya sabi nga ng Presidente, they're prostitutes. Yun na nga eh. Di ang matinding ang... Professor Toti at Professor Butch, ito ang papel ngayong bagong taon ng katipunan ng bagong Pilipino, ang KDP po. Kaya ito nilikha para una, itong pangunahing mga public utilities na ito ay talagang maikampanya at maibawi. Magkaroon ng bihikulo, magkaroon ng boses, ang taong bayan. Kaya pinanyayahan po namin kayong lahat na makiisa, sumapi, maging aktibo sa KDP. Ano po, para ang laban na ito ay hindi lang po laban ni Professor Butch Valdez o laban ni Professor Toti. Laban po natin lahat ito. Ano po? Kaya iniaalay ng KDP ang bagong taon na ito, ang bagong pagkilos na ito para sa ating lahat at lalong-lalo na sa mga susunod na henerasyon. Ano po? Kaya very critical po ang year 2020 at sinabi na po ni Pangulong Duterte, bibigyan niya ng magandang laban itong mga oligarko nito sa 2 natitirang taon niya. Ano po? Talagang dito siya mag-focus, ano? At tayo naman ay nandito kapag maganda ang mga patakaran ni Pangulong Duterte, susuportahan natin siya. Kapag medyo lumiliko naman po, ay sasabihan din po natin. Ano po? Yan po ang papel ng isang partido at consistent po ang KDP sa mga usaping bayan na ito. Kaya ito'y paulit-ulit nating tinatalakay. Ang 1986 na pinakamasaklap na nangyari sa ating kasaysayan ay dapat ito'y mabago. Wala hong ibang partido politikal, Liberal Party, I'm sorry kahit ang PDP laban, hindi ko naririnig na nagsasalita ng ganito. Ano po? At pati ibang mga komunista ibang mga yung mga komunista supposedly tagapagtanggol ng taong bayan. Bakit po tahimik ang mga ibang mga grupo ngayon sa usapin na nitong mga oligarko nito? Ako lang ho kapag ako'y nasisendan ng mga private message, natanong ako, ba't hindi nyo binabanatan yung mga nasa MWSS? Napapatawa na lang ako pagka ganun. Sabi ko, hindi pa nga nagsasalita si Pangulong Duterte. Para na tayong sirang plaka. May kaso pa nga po. Ano po? So, hindi mo maintindihan na tayo po ay meron tayong malinaw na programang inihahain ngayong 2020. Sundan natin ang issue ng tubig. At ang tubig na ito, sigurado po ako, ay meron pong kasunod yan. Yan po yung kuryente. Ano po? Magkatabi po ito dahil ang may-ari po ng Maynilad ay walang iba kundi si Manny Pangilinan. Sino ba si Manny Pangilinan? Kasama niya. Kasama niya ito si Anthony Salim dito sa negosyo sa Meralco. Na isang dayuhan. At siya minority shareholder at minority foreigner. Malinaw po, magkadikit. Sino ba si Ayala?
huwag na tayong lumayo. Sino ba may-ari ng mga telecommunication na yan? Di ba? Silang dalawa pa rin. Si Ayala, yung Globe, at yung Smart. Kay Manny Sa lahat. Pangilinan. Pati sa kuryente, nandyan ng mga Ayala. Mga appointees, andyan. Lahat sila. Lahat yung mga yan. Pero gusto ko lang wag natin iwanan ng hindi natin na-discuss. Ito pong isang kanina sinabi. Saan ba ngayon at ang ating mga iba-ibang partido, andyan yung PDP Laban, yung nasyonalista at kung ano-ano mga partido, tameme sila. Pati na ang Communist Party of the Philippines, tameme. Ang bayan muna, ano may paninigaw nila? Wala silang sinasabi. Oh. Alam nyo ba kung sinong walang sinasabi? Ang simbahang Katoliko. Isa pa yan. Bakit po? Kasi sa amin pong kaalaman, and all of you might want to refute what we're gonna say, one of the biggest investors in Ayala businesses is the Catholic Church of the Philippines. Ayan na po. Naka-impok Kanya ang tameme. At ang simbahang Katoliko po ay tax-free. Hindi po sila... At hindi lang yon. Kung investor sila sa Ayala at kasama na rin dyan sa Manila Water. Manila Water ba? Maynila? Parehas. Parehas. Ano, Manila Water ang Ayala. Ayala. Kung kasama po sila dyan, it is the responsibility to scrutinize that contract they have with the government. At kung nakita nila, Pull out. nakita nila na taliwas ito sa interes ng mamamayang Pilipino At ng Diyos. at ng Diyos, they should pull out their investments. If they did not scrutinize it, ang sabihin nila, hindi namin alam, pues bobo kayo. Your negligence, your ignorance No excuse. is no excuse because it is criminal negligence that you didn't understand what was going on. Okay. This situation was not just creating poverty. This situation was killing Filipino lives. And you will just wash your hands and sasabihin nyo, hindi nyo alam. May Kasalanan. May dadagdag ko pa dyan, Professor Butch. Maliban din na nag-impok ang mga simbahang Katoliko, yung mga sa Ayala, meron nilang investment, isa sa mga laking investor ng San Miguel Corporation. At sino sa likod yan? Ramon Ang. At saan po nag-invest ang San Miguel Corporation? Sa Meralco. Yes. Sila na ngayon nagbay-may-ari ng Meralco, si Ramon Ang. At sila rin po ay kasama dito sa mga kontsaba ng public utilities. So pati na rin yung mga simbahan, kasabot din sa investment ng kuryente. Kaya dapat po na ikulong ang mga oligarko na ito na talagang nagpapahirap po sa kabuhayan ng bawat Pilipino. Ito pa, kasamang RJ. Alam mo yung mga cell site na pag-aari ng mga Ayala at ng mga Pangilinan, pinapasabog yan ng mga NPA. Siyempre, para di pasabog, humihingi sila ng revolutionary tax. Sino nagbabayad ng revolutionary tax? Kundi ang mga Ayala at ito rin mga Pangilinan. Kaya nga pati na rin sila, kasabot na rin nila, pati NPA. Kaya nga sa kanila, huwag nyo nang bulabugin itong oligarko kasi magandang negosyo namin dito eh. Hindi lamang po yan. Kahit po ang mainstream media ay talagang tahimik po sa usapin na ito. Tahimik na tahimik sila. Hindi po nilalabas itong mga tunay na istorya na ito. Kaya nananawagan po kami sa inyo. Kung napakinggan nyo na po yung kantang Tigil Bayan at itong programa na ito sa Katipunan Channel, pakishare na lang po sa pinakamalawak na inyong mga kaibigan, mga kamag-anak. Share nyo po nang i-share. At lagi po kayong makinig tuwing Martes at Huwebes ng gabi dito po sa Katipunan Channel sa ilalim po ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino. Dahil ito lang po ang ating pag-asa at kinakailangan natin kumilos. Itong Tigil Bayan po ay isang pasimuno lang namin dito sa KDP para lang bigyan natin ng kumbaga pagkilala ng ating Pangulo nang malaman niya na ang kanyang panawagan ay hindi namin naririnig, kundi kami ay nakikiisa. Kaya nga ang aming ambag para sa likod ng panawagan ni Pangulong Duterte na yan ay talagang iusigin itong mga nandarambong sa likas yaman ng ating bansa, ay umpisa na natin sa pagtitigil ng pagbabayad. Kasi ba naman,
Lantaran na eh. Yung dinagdag nila sa singil, na dapat panglinis ng tubig ni isang tornilyo ay walang nilagay. At ang ginagamit nilang pang filter ay yung pa rin dati pang nakalagay doon. Samantalang ayon yan sa Clean Water Act, ang Republic Act yun, na kailangan merong pamaranaan na dapat itong mga nagbibigay ng serbisyo sa tubig ay gumawa ng mga panlilinis ng mga tubig. Wala man lang silang dinagdag. 20 taon, tumatakbo ito, metro, sinisingil tayo. Ang tawag na nila dyan, tingnan mo yung bill nyo, kung ano nakalagay doon sa bill. Nakalagay dyan, water treatment. Nakita ba natin ang tubig ba natin na naging linis? Hanggang ngayon, bumibili pa rin ng tubig sa mga water station. Kung talagang ginagawa nila, hanggang ngayon, kailan matitigil itong bilhin ng tubig sa water station? Samantalang nung araw kami bata, buminom ng tubig. Sabiso sa gripo pala, nakinom kami ng tubig, hindi na eh. Sobra na itong paniling lang nitong mga oligarko. Kaya kami nga dito, puno-puno ng galit at init ang ulo Pangulo. Hindi lang siya. Tayo mga kapwa mamamayan na talagang naloloko nitong mga hidot na to. Yung binabanggit po ni Professor Toti, yung Republic Act 9275, ito po yung Clean Water Act. Sa ilalim po ng batas na ito, lahat po ng mga tubig na galing po sa mga building, sa mga bahay, sa mga communities, dapat po ito yung merong hiwalay na sewerage pipes konektado sa bahay. Yung sewerage pipes na yan, konektado po dun sa sewerage treatment plant bago ito pakawalan sa Ilog Pasig at sa mga iba pang ilog dito sa Metro Manila. Kaya sabi po ni Pangulong Duterte, hanggang ngayon, bumabaho po yung tinatawag na Laguna de Bay at itong Manila Bay dahil wala po yung mga tinatawag na 20% na sinisingil sa atin kada buwan nitong Maynilad at Manila Water. Billion po yan kada buwan. Kaya sabi ng Presidente, ito'y aabot na sa trilyon. Ito yung tinatawag na continuing crime. Ito yung tinatawag na estapa. Ano ibig sabihin ng estapa? Kumukolekta ka, hindi mo naman ginagawa yung proyekto. So ito'y malinaw na pang-hold up at sinabi ng Presidente, malinaw na pagnanakaw. Kaya dapat, suportahan natin yung panawagan ng Presidente. Yung ukol sa writ of habeas corpus. Dapat isuspindi po yan, yung writ of habeas corpus, sa issue lamang ng pananabutahe ng ekonomiya tulad ng tubig, kuryente, at pag nakita na talagang nananabutahe yan, pwede nang hulihin at ikulong. Ikulong po. Kasi po, kung hindi sususpend yung writ of habeas corpus, gagamitin namang sandata nitong mga oligarko na ito dahil mayaman sila na mambili ng mga tinatawag ng mga abogado. Dekalibre ng mga abogado. Kaya ako po, nung ako'y nasampahan ng libel, na-experience ko po yan. Yung mga dekalibreng abogado na yun, 45,000 an hour. Sa kalaban po. Pero itong sitwasyon na ito, mas kinasusubukan po nila yan, hindi na po dapat pumayag ang taong bayan. Huwag na tayo magpaloko. Ang kaso po dito, the people of the Philippines versus Ayala. The people of the Philippines against Pangilinan. People of the Philippines po ito. Tama. Kanya po, tayo yan. Tayo ang nagkakaso dito. Itong isasampa natin sa pamamagitan ng mga orders ng Presidente, isasampan ng gobyerno dito sa mga taong ito. Dito lang sa tubig. Huwag po tayong matakot. Sa mismong narinig ko na po, mismong salita po ng Presidente, kung pipilitin nilang putulan ang mga hindi magbabayad, sabi ng Presidenta, kakasuhan ko kayo lahat. Sabi niya, huwag kayong mag-threaten. Narinig ko na po yun. Ewan ko kung nasa amin pong files ito. Siguro parinig natin. Parinig natin. You threaten us na putulin yung tubig. Do not do that. Why? I will arrest all of you. You threaten us na
putulin yung tubig. Do not do that. Why? I will arrest all of you. You threaten us na putulin yung tubig. Do not do that. Why? I will arrest all of you. You threaten us na putulin yung tubig. Do not do that. Why? I will arrest all of you. You threaten us na putulin yung tubig. Do not do that. Why? I will arrest all of you. You threaten us na putulin yung tubig. Do not do that. Why? I will arrest all of you. You threaten us na putulin yung tubig. Do not do that. Why? Makinig kayo mabuti ha. Makinig kayo mabuti ha. Makinig kayo mabuti ha. Kami ang katipunan ng Demokratikong Pilipino, ang KBP, Ang partido para sa kinabukasan. Tigil bayan, tigil bayan, tigil bayan sa 2020. kapag pinutulan. Tawagan si Digong sa numero 888. Makinig kayo mabuti ha. Kung walang tubig, patay tayo. Now, itong tubig is a natural resource. It is God-given to the Filipinos. Ano ba nangyari yung putang inang yan? Pagsasampalin ko kayo sa publiko. Pilipino yan, walang kaluluwa. Yang Manila Water, pati Maynilad, kay Pangilinan, pati kay Ayala. Matagal na ito. Wala lang pumipiyak kasi nga takot sa pera ni Ayala, pati ni Pangilinan. Putang inan to. They are screwing us and they're screwing us all the way. Matagal na ito ang corruption na pinakamaya bilyon nandito sa itaas. Anak ka ng putang ina ninyo. So I want a rich guy who has been wallowing in its filthy house with all the mga tawag pa pala sa kanila sa bahay, senyorita, senyora, senyor, kahilas ng putang ina. Hoy, hindi na panahon ng katsila ang leche kayo. Do not fuck with me, my friend. Ilang taon na kayo nagbayad ng water treatment ang putang ina niya hanggang ngayon mabaho pa rin yung lumalabas doon sa Manila Bay. Leche kayo. Walang water treatment, sige kayo kobra. Anong tingin ninyo sa amin? I could establish a prima facie case. Then I will file plunder. Ang plunder, Padre, Mr. Ayala, Nobel yan. Gusto ko makita na milyonaryo na makulong. Utang ina, do not fuck with me. Utang ina, do not fuck with me, my friend. Utang ina, do not fuck with me, my friend. I will order the armed forces to operate your order. Kasi, sundalo, take over there. Ikulong, yan ang nararapat sa oligarko. Ibalikan ninakaw nilang dapat sa mga tao. Tigil bayad simula Enero 1, 2020. Pag pinutulan ka, sumbong mo lang kay Duterte. Yung pisong halaga, ang inyong naibulsa. Patong-patong na kaso ngayon ang nakakasa. Ilang taong na mayagpag sa laki ng tinatamasa. Nakahiga sa salapi sa pagkukulang umaasa sa potahe na nagpahirap sa mga Pilipino. Walang mga konsensya tuloy sa pagmemerwisyo. Kung di ba na opositigong di pa pansinin, lalabas ka totoang ipiit ang salarin. Makakabos magpaglamang, dapat lang na matigil. Kayo ang nagkasala, dapat kayo ang masingil. Dating yung patawa-tawa dito na magwawakas. Babagsak kayong lahat, tasarehas sumilhimas. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan.
maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan, sabay-sabay tayong lahat, tigil bayan. Binulgar na ng Pangulo natin si Digong, ang natiwalian ng mga oligarkong pugon. Tanging siya lang ang ating pag-asa na tutugon dito sa mga madugos na dapat nang makulong. Mga walang iya kayo, mga walang puso't yahaman, inaabuso kahinaan ng mamamayan. Asan ang pinapangako nyo na magandang serbisyo? Pinako nyo na nga, ginawa nyo bang negosyo? Grabe na, kaya dapat lang matigil na ang kasakiman nyo na ugat ng problema. Ang tubig ay buhay, yan ang inyong tandaan. Ngunit itong oligarko ginawa pang kabuhayan. Kaya ikaw na nakikinig nito, sa mga mandarambong, huwag ka nang magpauto. Imulat mo ang iyong mata, buksan mo ang isipan mo. Huwag na huwag kang matatakot, si Digong kakampi mo. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan, sabay-sabay tayong lahat, tigil bayan. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan, sabay-sabay tayong lahat, tigil bayan. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan, sabay-sabay tayong lahat, tigil bayan. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan, sabay-sabay tayong lahat, tigil bayan. Habulin ko talaga kayo. Habulin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Tigil bayan! Tigil bayan! Tigil bayan sa 2020! Kapag pinutulan, Tawagan si Digong Sa numerong 8888! Okay, at narinig niyo po at ang tinig, ang tunog ng ating Pangulo na sinasabi, pag kayo pinutulan, they threatened na pupulin, hindi pwede yan, bawal yan, kundi arestuin natin sila. Ayan, maliwanag pa yan na mismo ating Pangulo ang nagsabi na hindi nila pwede putulan. Kaya kayo, kung nangangamba kayo na baka kayo putulan, ang gawin niyo po, adviso lang, ikulong nyo sa hawla yung kontador nyo. Kasi pagsasara ng tubig, kailangan dumis sa kontador eh. Gumawa kayo ng hawla bago nyo pa, bago itong siguro, naka-cage na siya, para, pakawalan yung aso nyo. pakagat nyo lang sa aso. Oo, pakagat yung aso. Para hindi na talaga puputulan yun. Kaya tuloy-tuloy nyo rin yan. Okay? So ngayon, sila na nga ang may utang, sila pang puputol. Ano ba naman yan? Sila na nga ang nahuling magnanakaw, sila pang puputol. Oo nga eh. Kaya nga, yung mga nangangamba, dahil meron kayong negosyo na ginagamit yung tubig, para talagang hindi kayo putulan, siguraduhin nyo, protektahan nyo ang inyong kontador. Lagyan nyo ng hawla, lagyan nyo ng kahon. Ikulong nyo na kagad, kadena nyo na kagad. Sabihin mo, huwag nyo pumutulin. Kung hindi, talagang mag-aabot tayo ng gulo rito. Okay. Basahin po natin mga taga-sumubaybay sa atin. From Melrose, Dago, o si Kiloa. Hello, I love you, three of you. Thank you, Melrose. Happy New Year to you. From Josaip, ganyan din po yung Meralco. Ay, tungkol nga dito sa Nakawan. Okay. From Lingling Gonzalez, though I was advised by Sir R.J. Avellana to contact Patrick T. to no avail. Water bill exorbitantly billed 8 times more in December 2019. What do? I private message Manila Water to no avail. RJ, sagot. Pinapakita lamang po na mabilis sumagot si Patrick T. kapag sa issue ng Maynila at Manila Water. Nagiging spokesperson pa. Miss Lingling, yan po ay ebidensya ng hindi nila pagsagot at paggalaw. Ibig sabihin, hindi nila ginagawa yung kanilang tungkulin. Dapat po yan ay... tigil bayan. Yan. Okay, ganito. Siguro gumawa siya ng liham. Meron na. Nagbigay na siya ng sulat na officialis. Yan liham na yung patatak mo na tinanggap. Receive. Within 15 days, dapat kilusan niyo. Kung hindi, pwede mo kasuhan yung mismong Patrick T. So, Ombudsman, under the Republic Act 2016 yan, Yan po yung ating Civil ibinigay na payo para meron tayong next step. At ang gagawin sa 8 times na naniningil, huwag mong bayaran. Pero bago mo yan, ikulong mo muna yung kontador.
na talagang nakalagay siya na walang pwedeng isingit na tubero na ipatay yung tubig mo. Okay, from Albea Ter. Good evening, Sir RJ, Butch, and Toti. Good evening rin sa iyo. Good evening. Loretta Cruz Tokita, watching from Tokyo, Japan. Maraming salamat sa iyo, Loretta. Isa Christian Dulasga, sana maparusahan talaga sila mga malulong mayaman. Yun ang inaasam-asam natin, ang ganyan ng ating Pangulo. Elson S. Ogario, Happy New Year. Happy New Year to you, Elson. Iomor Alcras, di ba kailangan lang po may news na binitay na bilyonaryo sa Korea, Singapore, or China? Hindi ko alam sa tatlong bansa na yan. Dahil sa pangurakot ang kasil. Alam ko meron eh. Meron sa China, meron din sa Korea yata. Korea. Singapore, wala pa. Sa Bankero yung kanilang bangkero, binibitay. Saan? Sa Korea? Yung isa sa China, yung isa yata sa Korea. Tama. Matindi disiplina dyan. Talagang ano? Kasi mga bankero, itong mga oligarko natin, mga may-ari ng bangko din yung mga yan. So, ganyan din. Kaya nga dapat kung ipapatol nila yung death penalty, dapat sa mga ganyang klase mga ang mayala po kanilang bangko, Bangko PI. Bangko Pilipina. Jose Lauro Malonzo, Happy New Year sa inyong tatlo. Maraming salamat sa Jose Lauro. Tilit Martin, good evening, Kabuch, Ka-RJ, Katoti, mabuhay po kayo. Tatlo, Happy New Year po, watching Facebook Live here in Marilao, Bulacan. Maraming salamat, Tilit. Jaisen Hintay, power sector naman, isusunod sana ni PRD. Tama. Ayan na yung siguro nakaabang na yan. Nakaabang na yan. Okay. From Joel Lacandola, correct po, panahon na para suporta ng mahal na Pangulo Duterte. Maraming salamat. Elson S. Ogario, can we see a billionaire in this country in jail? We hope so. We hope so. Yan ang bagong taon, bagong pagkilos. Yeah. Kung makita natin, ang isang bilyonaryo, makakulong. Jose Hamilton, about time to reclaim what is due to the people. Josh Hamilton, no? From Marie Oishi, mabuhay po kayo. More power to KDP. Maraming salamat. Ilian Caballero, hi mga sirs. Masaya kami makita si whoever in jail, no? These two, Satan, Ayala, and si Pangilinan. These two, Satan, deserve to be in jail for life. By hanging sana, kaso wala tayong death penalty. Yun na nga eh. Josh Hamilton, all those parties you mentioned are supported by oligarchs during election. That's right. CBCP. Kanya tingnan nyo na ha. Sabi nyo na during elections, no? Kasi sino ngayon ang kakontsaba ng mga oligarko? Siyempre, yung mga ilinagay nila sa pwesto. Tignan nyo lahat yung mga senador na nanalo ditong nakaraan eleksyon. Lahat yan, tameme. Hindi sila titira sa mga oligarko. Kasi oligarko ang naglagay sila sa kanilang mga posisyon. Professor Bush, number 1, si Cynthia Villar. Number 2, si Grace po. Si Grace po, ang committee chairman of public services. At ba't din naman yung nananawagan sa kanyang komite para tukuyin itong isyong ito? Maghinay-hinay daw. Hello, Senator Grace po. Ano po? Anak ka ng po naman. Pwede ho ba? Ano kasi daw siya eh? Post-truth. Prostitute. Hello. Kayo po yung committee chairman, Senate committee chairman ng public services. Itong issue na ito, sa inyong committee. Sana naman dinigin nyo na ito. Para kayo, sa taong bayan o sa mga oligarko? Obvious na. CBCP has billions of investments. Yes, billion. Billion, no? Belly Joy, Dangoy, Gidagen, mabuhay KDP, watching from Toronto, Canada. Mabuhay po kayo dyan, and Happy New Year to you guys there. Bye, Alice, watching from Japan. Thank you, Yes, bye. Alice. Zaldi Cruz, Condes, pwede po ba natin isama sa talakayan ang ngayong bagong taon ng usapin tungkol sa land grabbing? Particular na ang mga lupaing nakamkam ng mga oligarko. Sino bang nagkakamkam niyan? Hindi ba mga bilyar? Mga bilyar, yan po ang pangalan niyan. Kaya lang, ang nakakalungkot, talagang mataas na pagtamis sa binibigay ni Pangulo Duterte sa mga bilyar. Meron lang po akong gustong ibigay na malaking paalala. Dito po sa Kalakang, Maynila, kasama po ang lugar ng Rizal at ilang bahagi ng Cavite. Ang Metropolitan Water Works and Sewerage System ang siyang may natitirang pinakamalaking lupain
Ang Metropolitan. ang MWSS. At nandyan ang mata ng Ayala at ng Pangilinan. At ang bilyar. Ayan. No, Sabi mo, yung sa Cavite, ay hindi nasakot ng may asawa mo ay prime water. Dito po sa ang Metro prime water Manila, ay pag-aari ng bilyar. Malaki ang lupain ng MWSS. Just imagine, kung ito ay talagang hindi mabantayan at maibalik sa gobyerno, nariyan na po, inaamoy na po ng mga oligarko yan. Pero hindi ba lupain ng pambansa yun, ng pamahalaan? Siyempre, Siyempre, government. maswerte nga tayo, merong Rodrigo Duterte Ayun. na sumisita ngayon dito dahil malaki ang mga lupa nila. Ay, nako. From Belen Law, watching from Malaysia, thank you, Belen. Happy New Year to you. Lingling Gonzalez, Manila Water doesn't respect our protest despite President's warnings regarding exorbitant billings, despite shortage of water. Anong say natin dyan? Totoo yan. Wala respeto. Kaya tayo, huwag na natin respetuhin itong mga Manila Water. Huwag na tayo magbayad. Gaya na sinasabi ko, ang inyong kontador, ikulong nyo lang, gawa nyo ng haula, ganyan ng kahon, ipadlock nyo para sigurado hindi nila magagawa na iputulak kayo ng tubig. Lingling Gonzalez, the bill shoots up 8 times more what to do po. Yun na nga sinasabi ko, isara nyo na yan. Benita Campos, kudos po, you are doing a very good job. More power, Happy New Year. Okay. At ito pa, dagdag pa. Mula po kay Virginia Malonzo, lalo pong lumaki ang bill namin sa tubig. Dumoble ang taas ng water bill. Namin, yes. Okay, nararamdaman namin ang galit mo, Virginia. Galit din kami. Benjamin Acuña, good evening. Three Kings, kung maghabla ang taong bayan may judge kaya na hawak yan. At kung sakaling may humawak, for how many years naman kaya yan bago magkaroon ng hearing? Kung kasi ni Marcos, inabot na mahigit 30 years. Anong... Ako po sa aking opinion, kung ganyan ang ikinikilos nitong mga hoodlums in robes, isama ho sila sa kulungan. Taong bayan po. Ayun. Aksyon po ng taong bayan. Kaya nananawagan tayo ng Tigil Bayan. Hindi lang po yung salita ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kung kayo po ay nandyan sa inyong mga Facebook, social media, etc., panahon na tayo'y lumabas sa Facebook at social media. Tumungo po tayo at magbigay tayo ng mga protesta ukol sa mga bagay na ito. Ang isang malinaw na protesta dito ay ang Tigil Bayan. Oo. Ayan po. Maganda yung Yan nga, sinasabi Benji kayo. Acuña. No? Para huwag tatagal at huwag uupuan, no? Kailangan we have to push up the ante, ang tawag nga nila. Tigil Bayan. Ang maganda siguro dyan, para magkaroon tayo ng idea, maganda yung sabi mo, ka-RJ. Gumawa kayo ng hashtag Tigil Bayan, lugar nyo. Let's say, BF Homes Parañaque. Hashtag Tigil Bayan, BF Homes Parañaque. Magkita-kita kayo ron. Hashtag Tigil Bayan, Pasig City, Barrio Capitolio. Magkita-kita kayo ron. Para kayo magsama-sama na kayo at kayo mismo ang gumawa ng ganyan sa sariling kilusan. Para bantayan nyo ang inyong mga metro at para hindi putulan. No? Kung saan man kayo naroon, ibuo nyo na yung inyong mga samahan dyan at kayo na mismo bumuo ng inyong sariling kilusan. Kasi kami, wala kami kakayanan na gumawa ng ganyang kalakihan. Tatandaan nyo, kung hindi nyo di-defend, if you will not defend your Right. property and your rights, no? Gusto sabihin, kampi ka sa oligarko, no? Na nagnanakaw sa taong bayan. That is plain and simple. Tapos, kung magbabayad ka pa rin, na ninanakaw naman yung pera mo, no? That is another stupidity. Ito na nga magnanakaw tapos bibigay mo pa yung pera mo sa kanya. Hindi ba kalokohan yan? No? Okay. Ngayon, ang nakakatakot, baka maputulan. Ito na nga ang sabi ng presidente. Sabi na, hindi pwede yan. Huwag niyong subukan yan. Huwag niyong putulan, kundi ihahabla ko kayo lahat. Oo. No? Okay, yan ang sinasabi natin, Pangulo. Kaya tayo, ay kailangan mas lalo tayo mas tumapang pa. Mga kasama, huwag tayo matatakot sa mga yaman ng mga oligarko. Kaya magkaisa-isa sana tayo, buuin niyo yung mga samahan ninyo kung saan lugar kayo naroroon, tawagin yung mga kapitbahay nyo, yung mga kaibigan nyo, at bumuo na kayo kilusan, at gumawa kayo ng isang kilos na alam natin, kilos protesta, sa pamamagitan ng pagkukulong ng mga kontador, igaling sa hawla, gumawa na kayo kagad, i-welding nyo ng matindi. Ha? At siguro kung silang silipin yun, huwag mo na pasilip yung laman. Sa bagay, electronic naman, digital yun eh. Pero hindi lang masasara yung mismong pagpasok. Tatandaan nyo, tigil bayad tayo hanggang
i-take over ng gobyerno ang tubig at kuryente, no? Pag tinake over na ng gobyerno ang operation ng tubig, o tsaka tayo mag-umpisa magbayad. Dahil sigurado naman, pakikinggan tayo ng ating Pangulo na babaan ng singil dito sa ating mga binabayaran na sa tubig. No? Okay. Ganyan po ang mangyayari. Magbabayad po tayo kung gobyerno na ni President Duterte ang namamahala sa tubig. Ganyan po ang ating ibig sabihin. From Zeram Atienza, mga demonyang Pangilinan at Ayala, ilang taon niloloko ang mamayang Pilipino. Tubig nila hindi mainom, pero sa bill, maniningil ng water treatment, pati tax nila sa consumer pa din, kinukuha. Hindi lang nga yun mas mabilis pa rin sa alas 4 pag magsara ng tubig, pag di rin bayad Ganon sila kalupit. From Beth Oriola, Happy New Year po, Happy New Year, Beth. From Brad Pitt, paano po yung kitigil supply ng tubig din sila? Magkakagulo na. Gano'n na nga mayari. Talagang... Sabi ho ni Duterte, no? Subukan nila. Alam niyo po, Brad Pitt, ang access sa malinis at ligtas na tubig ay karapatang pantao. Human right po yan. Kasi hindi pwede tayong huwag bigyan ng pamalaan ng malinis at ligtas na tubig. Pag hindi tayo binigyan ng pagpapamaraan na makuha ng malinis at ligtas na tubig, yan po ang mismo ating pamalaan ay hindi na naglilingkod. Kaya lang, wala na sa control, wala na sa kamay ng ating pamalaan, kundi na sa mga pribado na. Sila ang human rights violator. Punyeta! Yung mga galit dyan, yan na talaga. Kaya kayo mga mantitilaw, tatawagin yung mga extrajudicial killing. Ito, dahan-dahan tayo pinapatay. Tandaan natin, ha? Ang tubig, hindi po sa kanila. Pag tinigil nila yung supply niyan, talagang magkakagulo dahil hahabulin na sila ng ating pamahalaan. Papakulong na talaga diretso sila ng ating Pangulo. Hindi po sa kanila yan. They do not have a right to stop the service of water. Hindi nga nila water is not theirs. Hindi nga nila minimina. Hindi nga nila hinuhukay. Nahuhulog na nga yan sa langit. Ano ba naman yan? Tangin na ninyo. Maria Waligura, hi Sir Tote, good morning. Good morning you guys. Good morning you guys there para sa bansa natin. Salamat, dapat lahat huwag sila magbayad dahil gagamitin nila yan. Gagamitin nila yan sa eleksyon. Tama. Huwag na natin sila bigyan ng pagkakataon na magkaroon pa ng pera. Belma Kalura sa Korea Air ng Samsung. Tama. Okay. Yung bilyonaryo. Yun ba yun? Yung air ng Samsung ang kinulong. Presidente. Talaga? Wow, tindi nun Rodelio Satimbre, sana ho magkaisa lahat sa magandang layunin ng Pangulo, labanan ang oligarko, tigil bayad, simulanan ng Solid Duterte. Kayo mga Solid Duterte, magkaisa tayo. Kite or Kite Marcos Undan watching from Australia, thank you Kite. From Elmer Ecleo, declaration green of habeas corpus or suspension rather ang kailangan para sa mas mabilis na aksyon. From Samahang Pasigueño, tinig na Santa Lucia, maraming salamat. From Maria Ligura, hashtag Ligas Tatri Macoor Cavite, tama lahat ng mga sinabi nyo, go. Thank you. Kaya nga nakakapakinit ang ulo nga itong paksa na ito. Sa tubig pa lang yan. Ang tabayan rin yung pagdating sa kuryente. At lalo yung telepono. Naku, pag yung telepono hindi natin matigilin. Ang bagal ng internet dito, napakapangamalasil. Samantala sa ibang bansa, ay nako, 1/10 lang ang sinisingil at talagang unli pa sila doon. Sana po sa kasabay ng paglilinis nito sa issue ng tubig, ay sama na rin po ng Pangulo yung kanyang mga economic managers. Oo. Sila Dominguez, Jokno. Isama na niya po yan sa pati na paglilinis. sila Gusi, si Kusi sa energy Tapos sa MWS, sino ba yun? Ay, si General Velasco po. Si Ray. Sama na niya dahil kakampi ng mga oligarko po yan. At sana po yung mga military. Yun, isa pa yun. At sana po ang militar ay i-back up ang ating saligang batas. Ang loyalty niyo po ay nasa taong bayan, hindi sa mga mayaman. Kaya huwag kayo matakot dito sa mga sinasabi ng eksperto, no? Na kapag ang gobyerno nag-take over niyan,
magkakaroon ng problema sa serbisyo. Hindi po totoo yun. Totoo yun. Tatanggalin lang naman natin yung pamunuan ng Maynila, Manila Water. Tsaka anong serbisyo pinag-uusapan nila? Yung serbisyo nila ngayon? Ang napakadaling pantayan yan. Kasi wala silang serbisyong bulok sila. Ngayon, 22 years. Any change will be better, no? Nasa baba na sila pag isasabihin nila sa atin na mababagsak ang serbisyo ng tubig. Binagsak nyo na nga di ba? Iaakyat nga natin to di ba? From Glenn Buwan, ano po ang right move ng mga homeowners na nakatira sa mga condo and complexes na pag-aari ng katulad ng mga konsunhi na isa sa mga concessionaires ng tubig? Tama, isa sa mga dapat igulong. Just imagine, sila nga yun. Mahal na yung serbisyo sa tubig, pagpasok pa doon sa condominium, iba pa presyo. So hindi lang double, triple, quadruple, wami. Di ba? So talagang hold up, talagang hawak ka sa liig. Ganito na siguro may papayo namin sa inyo sa mga nag-aari sa mga tirahan sa mga kondo. Dahil mahirapan din kayo mga kurang tubig, kayo pag sinira, ay gumawa na lang kayo ng silent protest, paglagay na rin ng placard, no? Paglagay na lang kayo doon na stop stealing from the people. Ganun na. Water concessionaires, stop stealing from the people. Ibalik nyo ang amin ako ng pera. Sulatan nyo po si Konsunhi kung siyang may-ari. Sulatan nyo po as a homeowners association dyan sa condo ninyo. No? At sabihin nyo po kay Konsunhi, wag silang mangolekta. Wag nilang payagan mangolekta ng tubig sa inyo habang may kaso si Konsunhi, no? Kasi kung ang kaso ni Konsunhi, no, ay kailangan magbayad siya, no? Madadagdagan lang yung ibabalik na sa inyo, no? Kaya kung pwede, wag na lang niyang pigilin ang serbisyo habang hindi kayo nagbabayad. Isulat niyo po yun sa kanya. Sabihin nyo, ganito ang may kaso siya sa gobyerno, no? Pwede ba hintayin na lang natin ang resulta ng kaso ninyo at hindi muna kami magbabayad, no? Yan po, tapos gamitin yung isang mahusay na abogado para iaano yung sulat sa kanila, no? Diba, RJ, yung inyong kaso sa Korte Suprema ang naging basihan ng Ayala para pumunta doon sa Permanent Court of Arbitration sa Singapore? Hindi sa Korte, hindi sa Supreme Court. Hindi yan. Yung nasa MWSS. Anong nila nakasado sa ruling na yon? Na mali ang ginagawa nila, kailangan magbayad sila sa taong bayan? Ganito po yung ruling na yun Dalawa kasi yung magkaiwala yung desisyon. For Manila Water, hindi sila pwedeng... Anong korte ang nagbigay ng desisyon? Yun yung international arbitration sa Singapore. Hindi. Yung sa Pilipinas, alin? Yung sa Pilipinas, ito yung sa Department of Environment and Natural Resources. Meron silang penalty na 1.8 billion something, almost 2 billion. Penalty yun. Hindi yun sa ibinayad nating mga water consumers. Ito ay penalty bilang violation sa Clean Water Act. Dahil hindi nga sila naglagay nitong sewerage and sanitation. So, para rin po sa inyong informasyon, nung nakaraang Marso taong 2014, sinampahan natin ang kasong pandarambong yan, sila Konsunhi. Kasama yan si Manny Pangilinan, sila Ayala. Anong korte yung sinampahan to? Nasa Ombudsman yan. Okay. Originally, galing yan sa Quezon City Regional Trial Court. Ito yung syndicated stapa. Pinull out namin yon, kinonsolidate sa Ombudsman. Dahil tingin namin, mas malakas yung plunder, na kaso. So, ngayon po nasa Ombudsman yan. At sana pinagdadasal natin na total, nandiyan ang presidente. At kung magsasampa siya, mapipilitan ng Ombudsman at iba pang mga ahensya ng hudikatura na kumilos. Kasi sana kung meron silang basihan, pag-petition dito kay Konsunhi na isang dokumento na nagsabi na meron silang kaso, yun ang kailang itapat kay Konsunhi. Kung meron mang kaso na yun, yung sinasabi ni Pangulong Duterte. At saan yun naman kwento? Yun nga po yung hinihintay natin ngayong January 6, no? Dahil ang Department of Justice
at yung iba pang, may dalawa pang ahensya ang tumutok dyan. Ano? But again, malinaw po ang statement ng ating presidente na ayaw niya ng makipag-negotiate, no? Ayaw niya ng pag-usapan niyang concession agreement, ano? At kung may pera nga lang siya, bayaran niya. Kung hindi, kung wala, kukunin pa rin niya. Meron siyang ganyang statement noong December 30. Kaya hanggang ngayon po, yan pa ang tindig ng ating presidente. Kaya nga tayo nananawagan ng tigil bayad para palakasin po ang suporta sa tindig ni Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng tubig. Oo. Hindi nga paksa itong tinatalakay natin. Talagang masalangmuot pa to at mahaba ang kasaysayan nito na abot tayo sa ganitong klaseng sitwasyon. Pero paano? Kailan natin labanan? Alam mo, Professor Tote, Professor Butch, hindi pa po natin napag-uusapan yung refund. Ano po? Yung refund, ito po yung mahabang panahon na ibinayad ng mga water consumers for 22 years. Diba? Okay, Professor Butch, pag kinumpute mo yun, 1997 hanggang year 2020 o year 2019, malaking pera po yun. Ilang customer yan? Milyon. Kaya yung tigil bayad po ay panawagan yan dahil alam natin, sila kumukolekta sa mga ghost projects po at advance nilang kinolekta at yan ay nasa bulsa ni Pangilinan, nasa bulsa ni Consunjian, nasa bulsa yan nila Ayala na magkakapatid. At kaya matataba po ang mga malulusog, ang mga ilang kongresista at senador at sila pa yung nagsasabi ng sana'y mag-unos dili, no? Ayusin yung kontrata, yung mga ganyan. Alam nyo na ang tono nun. Mukhang nabigyan sila nitong pamaskong handog ng mga oligarko. Ayun. At yan, mag-iingay pa yan ngayong Enero. Sigurado ako kung maganda ang pronouncement ng ating presidente, mayroong mga matitigas dyan na mga bata ng oligarko, dahil yan mga tuta talaga nila yan. Diyan tayo mag-ingat. At mag-ingat tayo sa loob ng kabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, binanggit na namin ito paulit-ulit. Secretary Dominguez, alam niyo naman ang background niyan. No? Pernia, Jokno. Halos isang grupo yan. At noong mga nakaraang administrasyon ng mga tinatawag nating professor, Econoquax. Si Secretary DOJ Guevara, nagtrabaho sa Meralco, naging director ng Meralco yun paano tayo ngayon yan? Asawa lang ni Sulita Monsod Di ba, panahon ni Cory Aquino, anong posisyon niya? Director ng Meralco rin. Ayun. Neda, di ba? Neda siya. Ni Cory Aquino. Kaya gumagawa pa sila ng mga tao na mga eksperto para takutin. At ngayon po, sigurado po ako, ngayong week na ito at sa mga susunod na araw, babaha po ang radyo, ang TV, ang periodiko na propaganda po ng mga oligarko. Sabayan natin ang tigil bayad. Mag-hashtag po kayo. I-share nyo po ng i-share. Dahil ito lang po yung ating pinaka-direct action at may paramdam natin na tama na. Talagang nakakalunod na po itong pagnanakaw na ginagawa sa atin ng mga tao na ito, na ilan na nasa gobyerno at itong mga oligarko na ito. Okay, at kami dito na muna kami magtatapos itong aming paksang itong bagong taon, bagong pagkilos. Paparinig ba natin ulit? Bago tayo pag-ingat natin, pakinggan nyo po, record nyo, i-share nyo ng i-share at nang marami nang makaabot ito. Ito po yung lingkod, Toti Casino. Butch Valdez po, ng KDP. RJ Avellana po, mabuhay po kayo. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas. Makinig kayo mabuti ha. Makinig kayo mabuti ha. Makinig kayo mabuti ha. Kami ang katipunan ng Demokratikong Pilipino, ang KDP. Ang partido Para sa kinabukasan. Tigil bayan, tigil bayan, tigil bayan sa 2020. kapag pinutulan. Tawagan si Digong sa numero 888. Makinig kayo mabuti ha. Kung walang tubig, patay tayo. Now, itong tubig is a natural resource.
It is God-given to the Filipinos. Ano ba nangyari niyang putang inang yan? Pagsasampalin ko kayo sa publik. Pilipino yan, walang kaluluwa. Yang Manila Water, pati Maynilad, kay Pangilinan, pati kay Ayala. Matagal na ito. Wala lang pumipiyak kasi nga takot sa pera ni Ayala, pati ni Pangilinan. Putang inan to. They are screwing us, and they're screwing us all the way. Matagal na ito ang corruption na pinakamaya bilyon nandito sa itaas. Anak ka ng putang ina ninyo. So I want a rich guy who has been wallowing in its filthy house with all the mga tawag pa pala sa kanila sa bahay, senyorita, senyora, senyor, kahilas ang putang ina. Hoy, hindi na panahon ng katsila ang leche kayo. Do not fuck with me, my friend. Ilang taon na kayo nagbayad ng water treatment ang putang ina niya. Hanggang ngayon, mabaho pa rin yung lumalabas doon sa Manila Bay. Let's say kayo, walang water treatment, sige kayo Cobra, anong tingin ninyo sa amin? I could establish a prima facie case. Then I will find plunder. Ang plunder, Padre, Mr. Ayala, Nobel yan. Gusto ko makita na milyonaryo na makulong. Putang ina, do not fuck with me. Putang ina, do not fuck with me, my friend. Putang ina, do not fuck with me, my friend. I will order the armed forces to operate your order. Kasi, sundalo, take over kayo. Ikulong, yan ang nararapat sa oligarko. Ibalikan ninakaw nilang dapat sa mga tao. Tigil bayad simula Enero 1, 2020. Pag pinutulan ka, sumbong mo lang kay Duterte. Yung pisong halaga, ang inyong naibulsa. Patong-patong na kaso ngayon ang nakakasa. Ilang taong na mayagpag sa laki ng tinatamasa. Nakahiga sa salapi sa pagbubulang. Umaasa sa putahe na nagpahirap sa mga Pilipino. Walang mga konsensya tuloy sa pagmemerwisyo. Kung di pa na-opposite, kung di pa pansinin. Lalabas ka totoong ipiit ang salarin. Pagkakabos mo pang lamang, dapat lang na matigil. Kayo ang nagkasala, dapat kayo ang masingil. Dati nyo patawa-tawa, dito na magwawakas. Babagsak kayong lahat, tasarehas sumilhimas. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan. Pinulgar na ng Pangulo natin si Digong. Ang katiwalian ng mga oligarkong pugon. Tangin siya lang ang ating pag-asa na tutugon dito sa mga madugos na dapat nang makulong. Mga walang iya kayo, mga walang pusot kahaman. Inaabuso kahinaan ng mamamayan. Asa nang pinapangako nyo ng magandang serbisyo? Pinako nyo na nga, ginawa nyo bang negosyo? Grabe na, kaya dapat lang matigil na ang kasakiman nyo na ugat ng problema. Ang tubig ay buhay, yan ang inyong tandaan. Ngunit itong oligarko ginawa pang kabuhayan. Kaya ikaw na nakikinig nito sa mga mandarambong, huwag ka nang magpauto. Imulat mo, huwag niyong mata, buksan mo ang isipan mo. Huwag na huwag kang matatakot, si Digong kakampi mo. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko, dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan. Habulin ko talaga kayo. Habulin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Tigil bayan! Tigil bayan! Tigil bayan! Sa 2020! Kapag pinutulan, Tawagan si Digong Sa numerong 888